Halos di malaman ng mga rescuer kung sinong unang tutulungan sa dami ang inabutan nila sugatan sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue, kanto ng Tanasora sa Quezon City. May mga sugatan sa iba't ibang parte ng katawan. Yung iba naman, nagtamo ng mga bali at ang ilan sa sobrang luba. Halos di na makatayo. Ang mga ito, pasahero ng Everlasting Transport Bus na sumalpok sa posting ito ng isang flyover sa lugar pasado alas 10 ng gabi. Ayon sa isa sa mga pasahero, nawalan daw ng preno ang naturang bus. Nung tinatapakan niya yung preno niya, so singaw na ng singaw yung air brake niya kasi driver din ako ng fire truck, member din ako ng fire volunteer, kaya alam ko rin na nawalan siya ng preno. Gumewang-gewang na siya eh. Tapos hindi siya nagsasalita, bigla na lang bumangga, maraming tulog sa loob, kaya maraming injured. Pero hindi nagtapos ang lahat ng sumalpok ang bus sa poste. Lalong lumala ang sitwasyon nang mataranta ang mga pasahero nang bigla umanong umusok ang makina ng bus. Nung pagbangga namin, nataranta yung mga tao. Ang gusto nila, makalabas muna dahil umusok ang lakas eh. Kala nga namin masusunog eh. Kaya nagtalunan yung ibang sa bintana. Ayon sa mga saksi, punong-puno ang naturang bus na may seating capacity na 60 tao nang mangyari ang aksidente. Kaya di katakatakang umabot sa 49 ang naitalang sugatan. Sinubukan namin hinga ng payag ang driver ng naturang bus, pero napag-alaman namin agad pala itong sumibat matapos ang aksidente. Iniwan ng kanyang konduktor na hindi raw alam ang pangalan ng kanyang driver. Baguhan lang po yun dito. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala yung mga driver dito eh. Kasi mga baguhan lang yung mga yan eh. Bunsod na nangyari, magsasampa o reklamo ang mga nasugatang pasahero. Reckless driver talaga eh. Tumakas po sa... Oscar Oida, GMA News.